Hi guys! Ako nga pala si Ian. Tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng student. Actually guys, kakuha ka ng student nung 23. So ang date ngayon is March 25, 2021. So, hindi tulad ng dati na madaling kumuha ng student license. May pagkahirap na rin po at may pagkatagal ang pagkuha ng student permit, no? So, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng student permit, hindi pala license, permit po. Ang student kasi po is ginagamit lang para matutong mag-drive, kung paano mag-drive. Pero pag nag-drive po tayo sa mga highway, kailangan po natin may kasama tayo yung non-professional or professional driver sa likod natin na nagtuturo. Yun po ang paggamit natin ng student permit. Okay po? So, ang first na gagawin natin po is pupunta po tayo sa pwede din pong unahin natin ang medical. Kakailanganin po ang first medical. Kakailanganin yan. Hindi naman hassle lang pagkuha ng medical. Chinecheck lang yung height, weights mo, or ano pa ba? Ano pa yung chinecheck? Yung blood type, kung fit to drive, mga ganon. So, ang second step po natin ngayon is pagkuha ng TDC o tinatawag natin theoretical driving. No. May mga accredited po ng LTO na pwede nating puntahan na para makakuha ng TDC. 15 hours po yun. So medyo may pagkatagal-tagal, lalo na pag mga probinsya, may pila, hindi lang naman tayo ang kukuha ng student permit. No. So dun tinuturo po nila ng mas maigi. May mga magaganda namang, para sa akin magandang ginawa nilang may TDC na para hindi na paputyo-putyo yung mga nagdadrive, may nalalaman na sila ng ganun, no? So sa LTO naman, pag kumpleto na po yung medical certificate natin, tapos ang TDC, yung dalawa po, at may isa pa po tayong kailangan, at ang NSO, hindi na pa siya NSO, PSA na po, no? Kailangan natin yung tatlo para makakuha tayo ng student permit. Saka po tayo pupunta ng LTO. Yan na. Yan yung magandang pupuntahan natin pagkatapos na natin lang lahat-lahat, no? So, pag nakuha na natin ang tatlong requirements na yun, uunahin po natin sa medical, TDC, at ang PSA. Pagpunta natin sa LTO, kailangan po natin pumunta sa first counter. May form po tayong fill upan muna bago tayo makakuha ng student permit. May mga proseso din po tayo sa LTO. Kailangan natin maghintay din po, tiis-tiis. Pupunta pa tayo sa first window, no? Doon po natin ipapasa ang form natin. I-check po nila lahat kung may mali man o hindi. May tinatanong din pala sila kung na-upload na ng doktor yung mga medical nyo, or pati yung TDC na-upload na pala yun. Hindi na po kailangan mong daya. Kunyari yung TDC mo, yung doktor mo hindi po pwede yan. Pati medical, nakikita na po ng system ng LTO yan. So, ayan po. So pagkatapos na ng first window pala sa pagpasa ng form, tatawagin po tayo para sa window 2 naman. Doon na tayo pipicturan para sa student permit natin. So, pagkatapos ng student permit, saka po tayo pupunta ng third para magbayad. Third window na po. Sa cashier na po tayo magbabayad. Di ko alam mo, third or 5 something pa yun ng number ng window. Pag nakapagbayad na po tayo, hihintay na naman natin ang pangalan natin para sa magiging para sa release na ng
student natin. So, guys, ito. Nung pag-release, ang makukuha po nating student, hindi na po siya yung parang certificate na receipt na po siya ng LTO. Hindi na po siya ganito. Tadaan! Meron ng student. Madali lang guys, pero may kailangan natin ng patience. Hintay-hintay. Mas magandang gawin natin lahat ng proseso, no? May student permit po. Salamat! Nga pala, bago mo ikuan yung video, mag-subscribe ka na at mag-like at hit the notification bell. Thank you!